Mga ka-LG, okay. Medyo tumilan na yung ulan at ito, flex natin yung tanim natin na papaya. Okay. May mga pahinugin tayo rito na nag-aabang. Okay. Pero yung pinsala ng fruit fly dati maraming nasisira. Nung nagsabit na tayo ng trap, yung attractant para sa mga fruit fly, medyo nabawasan na ho. Yun nga lang, ganitong nagiging itsura pag sobra naman sa tubig. Kawawa yung mga dahon niya, tignan nyo, naninilaw, pero yung bunga niya hitik. At the same time yung ito, damo, ito yung susunod natin na trabahuin, dadamuhan natin. Okay, so mura yung papaya ngayon na green, kaya gawin na lang natin, pahihinugin na lang natin. Okay, at dito tayo sa ating next project, naghihintay ng punla para sa sili. Okay, ito yung tatrabahuin naman natin. May hinog. Okay, hintay natin yung punla na sili. Hopefully within this week, Teacher Jess, ma-deliver na po yung ating punla para makapagtanim na tayo. Kung titignan nyo, madamo na po yung ating naka prepare na pagtatamnan. So kailangan natin dito si Boss Ramon, kanyang baka, para araruhin yung ito, pagitan ng plastic mulch tsaka kalamansi. Ayan, ito yung ating kalamansi, mga ka-LB. Sumablay kasi yung ating order na punlan na sili, kaya hindi po dineliver kasi nagkaroon ng sakit daw. Okay, hopefully may deliver na itong week para makapagtanim na tayo. Okay, titingnan nyo yung area natin, sunod-sunod na diretso yung ulan, pero wala na, hindi na siya gaanong kumbaga hindi siya maputik, nag-subside kaagad yung tubig. So yun yung consider natin sa panahon ng tag-ulan, saan tayo magtatanim ng mga solanaceous. Okay, kahit anong mga gulay, ayaw niya po yung nabababad sa tubig. Okay, so for the meantime, ito yung ating kasangga. At gagamasan natin, tutuloy nating gamasan. Mayroon pa tayong dalawang iras dito, dalawang hanay na hindi pa natapos, para sa ganon is madamuhan, tanggalan ng damo tong ating kalamansi. Maganda na ho yung ating kalamansi. Okay, ito po siya. Yan, kung makikita nyo po, diretso na yan. So kung mararo ng baka yan, sa pagitan ng kalamansi tsaka plastic mulch, malinis na ho. Kaya ang ating linilinisan lang kung saan yung puno ng ating kalamansi, yung diretso nya. Okay, so with that, start na po tayong magpapawis. Part ng ating routine to. At siya nga pala, pasilip natin yung ating lure, yung attractant ng fruit fly.
Okay, nabagyo rin yung mga fruit fly. Kaya siguro wala pa sila. Ito ho. Pero marami na akong nandun na. Namatay na yung mga naunang pumasok. Tapos ito. Yung para sa prutas. Okay. Station 1. Station 2, Station 3 para sa solanaceous, mga gulay nandun. Isa dyan sa punong yan, tapos dun sa dulo, yung sa may mangga, naglagay po tayo. Tapos dito, tatlo yung ating nilagay. Isa sa dulo, tsaka dun, malapit sa bahay. Okay? So happy farming po, keep safe, at medyo makulimlim pa rin dito sa amin. Ingat po tayong lahat, mga ka-LG. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan, and yung mga nadaanan ng baha, mga binaha, yung mga nasiraan ng mga pananim, sana bago tayo pagkatapos natin palang magtanim, at punta tayo sa insurance, PCIC dito sa bayan namin. Libre po yung PCIC dito as long as below 3 hectares ka. Paglampas ng 3 hectares, babayaran mo na yung natitira. Sa ganon, kung dumaan ang kalamidad, mayroon tayong kahit balik puhunan man lang, mayroon tayong ulit magagamit pang puhunan, pang kapital, para makapag tanim ulit. So yun naman po yung ating buhay. Okay, so muli po, maraming salamat mga ka-LG sa mga sumusuporta sa ating channel, sa YouTube channel, at ganoon din po sa ating Facebook page, kabukuran ni ka-LG tsaka sa LG Farm. Maraming salamat, and mabuhay po tayong lahat.